Ganda ng bikes nyo eh. Pero yung service nyo, walang kwenta. Diba? Parang sayang lang. So ngayon na lang tayo ulit makakapag-vlog dahil sa kabisihan ng buhay natin. So this video is gonna be a 2-year review for our CLC. If you want to know more about the pros and cons of using this bike over the 2 years that I had, watch this video and I hope you learn something from it. Okay? So tara! It's Monday, Thursday today, but we're at BGC, strolling around para mag-review ng ating 450 CLC. We're gonna go over the pros and cons again like my last video a year ago. Medyo late lang itong pag-post ng video na to kasi medyo busy tayo sa trabaho. Pero I hope you guys would learn something from it. Okay? Unahin natin ang mga pros ng bike na ito, okay? So una sa lahat, itong bike na to ay may classic looks na head turner, okay? So kahit saan ka pumunta, maraming napapalingon eh. Kung gusto mo ng ganong pakiramdam, nakita nyo yung isang video sa TikTok, medyo nag-boom siya o nag-viral ng konti lang naman. Dahil sa nagtatanong ko ilang cc itong motor at nababandahan sila. So, ayun, that's one point. And another point is this Swift Moto 450 CLC is basically a blank canvas. So, what do I mean by it's a blank canvas? So, itong Swift Moto 450 CLC parang isa siyang artwork. You can make it personalized as your own. Okay? So wala kang makikitang CLC na pareho or nakapareho mo sa kalsada once you have accessorized it. Kung ano yung gusto mong mangyari sa motor na to, pwede mong gawin. Ika nga, your bike, your rules, diba? And then also, syempre, since this bike is 450cc, this is also expressway legal. Okay? So pwede kang gumamit ng mga expressways dito sa Luzon dahil yun nga 450cc itong bike na to. Alright, and then also of course this bike has a low seat height. Okay, so napakababa ng seat height ng motor na to, bagay na bagay sa ating mga Pinoy na riders na hindi binihiyaan ng height. Okay, and also sa mga lady riders na nag-aspire na mag big bike, this bike is also I think one of the most compatible ones that you can do or you can have as a rider. And then hindi din gaano kabigat yung motor. Other classic motorcycles weighs about 200 kilograms plus. Okay, lalo na yung mga Triumph, mga Harley Davidson, nasa 200 madalas yung mga yun. So itong motor is about 180 kilograms, so medyo magaan siya. And also pag tumatakbo ka na running speed, since mababa nga yung center of gravity na ito, madali lang siyang iwas-iwas sa daan or ano siya, limber siya sa daan. So wala kang magiging problema when it comes to the road. The only drawback there is pag minsan traffic, masikip, hindi mo siya masisingit kasi medyo may kalakihan siya. Pero as far as weight is concerned, better suited sa mga newbie riders. And also this has a TFT display na standard naman sa most ng mga big bikes. Okay, so wala na atang mga big bike ngayon na hindi naka TFT display. Tama ba? Ay, hindi pala, yung mga Honda Rebel hindi pa naka TFT display, di ba? So lamang na lamang to sa features or actually sa head unit niya or sa dash unit niya. So if you would compare to the Honda Rebel or other motorcycles like Triumph, I think hindi pa naka-TFT yung iba.
with the lower variants that they have around the 400cc, diba? So lamang ka na dito kay CF Moto. And as far as the smoothness of the ride, so syempre naka-belt drive tong CLC natin, so napaka-smooth. Every time it twist the throttle, smooth lang siya palagi. Yung maintenance nun napakadali, so running water lang, malilinis mo na kaagad yung motor. I mean yung part na yun, yung belt, hindi na kailangan ng kung ano pang lubricant, so napakadaling linisin. It would take some time off if you're personally cleaning your bike. It would really take some time off with the cleaning process that you have with your bike. Alright, also this bike is a 270 degree crank, which means napakaganda ng tunog, diba? Lalo na maingay ngayon yung balita sa mga aftermarket pipes na kailangan na kung ano ng papeles para payagan lang yung mga ganong klase ng pipe, diba? Dito, stock pa lang, maganda na yung tunog, so wala kang problemahin. So kung gusto mo na magandang tunog, 270 crank is the way. And also what I like about this bike is yung premium buttons and controls na. So sa previous na nasa akin yung bike na to, walang buttons pa ang pumalya dito. Kasi other motorcycles or other bikes, yung actual na mga buttons nila, nag-disintegrate yung plastic or sa katagalan, diba, naluluma yung plastic, kumukunat. Same pa din nung kinuha ko to sa kasa 2 years ago. It's still the same. Maganda pa rin yung play ng mga buttons and hindi pa siya or never pa siyang pumalya. So for the features, it also has anti-braking lock system, and then TCS, which is traction control. So napaka-safe gamitin ng bike na to since may features na gano'n. Siguro ABS yun yung pinaka-safe na or pinaka-sulit na safety feature na nagamit ko. Kasi dito sa Pilipinas, diba, ang daming biglang preno, biglang liko sa kalsada. Kahit mabago yung takbo mo, hindi mo alam kung ano yung tumatakbo sa isip ng mga tao. So mga biglaang brake, ilang beses na ako nailigtas ng system na yun. So it's really a big plus for this bike. So it's one thing that you can consider and think of when buying a bike. So yung ABS system, which is meron tong bike na to. So I highly approve that feature for this bike. So let's go for the cons for this bike. Okay. So medyo may konting cons lang tayo sa bike na to. Kasi standard naman na may busina, diba? Pero ang pangit ng busina parang ganyan. Ang liit ng tunog. Gusto mo sa kalsada, pero pag bumusina ka parang bata. Another con for this bike is the monoshock. Pag yung mga kalsada na sa mga back roads ka na, mga lubak, mga uneven na pavement, medyo may sablay tayo doon. It can be adjusted naman para may play or ma-adjust mo kung gaano katigas. Pero hindi pa din masakit pa din siya. In relation to that, lalo na yung mga B1, version 1 ng mga CLC, yung seat cushioning ng bike is medyo manipis. Sa B1, manipis. But it can be upgraded if you have a trusted upholstery na pwedeng puntahan. They can upgrade it for you. So especially yung mga OBR natin, aaray talaga dito kasi pag long ride, medyo matigas daw. Tapos dagdag mo pa yung shock na matagtag, masakit daw sa ulo. Well, at least for my OBR, maabot sa ulo yung sakit So that would be probably one of the cons. But since then, CF Moto has upgraded it already dun sa mga bagong versions. So I guess if kulang pa, you can definitely go with your trusted upholstery, and then they can probably upgrade it for you. Madami dyan. Basta alam nyo namang quality yung gawa, pwede ka namang pupunta sa kanila. Ayun.
also the big cons, it's not with the bike, but it's actually with the service that I had, or the experience I had with the after sales. I mean, ang ganda-ganda ng motor mo, pero yung service na ibibigay sa'yo ng CF Moto dito sa Pilipinas is hindi ganun kaganda. Okay? So, paano ko nasabi na hindi ganun kaganda? Lizard. Marami nang naging issue tong motor ko. Actually, there's two major issues that I had. So, the first one, nawala yung speedometer. Okay? And then, syempre, walang speedometer. Wala rin ABS and traction control nun. So, after sales nun, syempre, pasok pa sa warranty at the time na nasira tong motor. Una sa lahat, wala sila agad part. Diba? So, I had to definitely rant it about in the group page that we have, yung for CF Moto Philippines or 450 CLC Philippines, and then as well yung True Life Users na page. And we came to a conclusion na medyo sablay talaga yung service ng CF Moto dito sa Pilipinas. Hindi lang naman CLC yung may mga issue. Of course, yung mga 450 NT, 450 SR, may mga issues din. I read some posts online that they're not happy as well with the service that they've been giving. So I hope CF Moto would actually improve on their service kasi ganda ng bikes nyo eh. Pero yung service nyo, walang kwenta. Diba? Parang sayang lang. Ang dami yung bikes na inalabas na magaganda. And I'm sure some bikes will be reviewed this coming Makina Moto Show on April 10 to 12. Punta kayo dun. Mag-promote kayo dun. Ayun. Pero, ayun nga, maganda yung mga bikes, maganda yung marketing nila, maganda yung R&D nila. Pero after sales, wala, sablay. So, I hope mag-improve sila din. Kasi, sayang. Nandun na yung momentum nila. Kung gagandahan lang nila yung after sales. Ako, baka yung top 4 na Japanese brands, baka angatan pa nila masyado. Also, the parts availability. Well, yung dealer dapat marami ng parts. Pero sometimes, ino-order pa nila sa China and it takes long. A very long time. Like, 3 months ang hinintay ko dito nung nagka-issue ako dun sa cylinder guide. Yun yung issue nila. Ang tagal nun. Pagbabalikan mo, parang obligasyon mo pa na mag-follow up sa kanila instead na sila mag-follow up. Napaka, diba? So, yun lang naman. So, fair warning, kahit anong model ng CF Moto kunin nyo, fair warning, you have been warned that yung after sales service is medyo hindi ganun kaganda. But the bike is good. Definitely, the bike is definitely good. So, wala akong masasabi sa bike. Yun lang sa service nila. Let's talk about the other issues that I had with this bike, no? Merong ilang issues na kung nababasa sa page and then I've encountered it as well. Medyo spongy yung rear brake pedal. Okay? So, yung rear brake pedal, medyo spongy siya, katagalan. Siyempre, nang labas mo rin sa kasa, matigas, no? Responsive yung brake. But, katagalan, medyo lumalambot. Okay? So, hindi kumakagat yung brake. And there's one instance, may member kami na wala ng kagating rear brake niya. Okay? It can be dangerous when you're traveling, tapos biglang naging ganun. But again, we have to ensure before we go out to check our brakes and make sure na i-maintain properly, like i-bleed yan. So, mareremedyohan naman yun ng simpleng bleed lang ng brakes. At
Ganun na yung pinapagawa ko. Pag pinapa-PNS ko, pinapasabay ko na yun just to ensure na yung brakes is responsive at all times. One other minor issue, but although I think I'm part of the something I did was part of the reason kung bakit nangyari yun, is yung malambot na plastic, yung alam niyo yung plate holder sa likod ng motor, medyo ano siya malambot. Kasi nung bumili ako ng plate sa Shopee or TikTok, I don't remember, yung mabigat na plate na bakal na solid, and then pinatong ko yung license plate, yung LTO plate, and then may acrylic pa. I think sobrang nabigatan yung plastic, and then napigtas or naputol. Hindi siya ganun katigas, nabali siya kagad. But buti na lang, mura lang yung part na yun. I think it's less than 300 pesos yung part na yun sa likod. Kaya madali lang siya palitan. So let's talk about naman yung mga upgrades natin dito sa ating CF Moto 450 CLC. Okay. So una sa lahat, ang binili ko sa motor na to is yung quad lock handlebar mount pro. So yan siya. And then also yung ating crash guard, which is binili natin sa Biker Toys. Also we have a Senlo X7 na auxiliary lights, square siya, mas maangang siya tignan doon sa harap. And then another one is the radiator guard. Ayan, this part is the radiator guard. And then yung belly pan natin, ayan yung belly pan na upgrade na binili natin. And then also we have the TSM saddlebags. Magandang quality yung makakuha nyo sa TSM. Then syempre stock pa din yung ating pipe, stock is good. And then as well yung premium bar and side mirrors natin na nabili lang natin sa Shopee. Pero itong bar end na to, hindi siya initially kasya dito, or bumili ako ng isa pang lock dito, or parang ano siya, parang humigpit, mas mahaba bali yung ano ito, yung rubber sa loob, para hindi mag-vibrate. Kasi kung ito lang, yung initial na ano nandito lang so mag-vibrate siya pag yun lang nilagay mo. Pero nung nilagyan ko nito, hindi na siya nagba-vibrate. Ito yung naging journey ko within 2 years for my 450 CLC. Okay, so minado naman ako, hindi naging perfecto yun kasi nga, diba, yung after sale sablay, and then meron tayong mga minor issues like yung busina. So sa dulo ng araw, kapag tinatanong ako, sulit ba ang 450 CLC? Definitely yes. Bakit? Kasi iba yung pakiramdam kapag dala mo na yung motor yung tingin ng mga tao pag nakikita yung motor, yung pagiging expressway legal niya, at yung daling i-drive dahil sa seat height, panalo talaga Tapos ibang level din yung confidence na ibibigay sa'yo nito sa kalsada. So bawat upgrade na gagawin mo dito, isa yung extension ng personality mo for this bike. Isa tong blank canvas ika nga, diba? So your ride, your wheels, kahit anong gawin mong designer style, unique yun para sa'yo. So kung plano mong kumuha ng CLC, alam ko meron ako mga major issues and minor issues din as well. Huwag kang matakot din sa mga nabanggit ko kasi bibihira naman yung mga ganun. Malas-malas lang talaga ako. Ang mahalaga, at least alam mo kung ano yung mga issues na yun when it comes to this bike by watching these kinds of videos, at alam mo na yung i-expect mo. Okay? So, but basically sa ganda ng 270 crank nito, yung bawat ride mo siguradong may ngiti. Kaya kung ang hanap mo ay classic looks na head turner at motor na pwede mong gawing unique based sa personality mo, ang CF Moto 450 ay para sa'yo. Ayun. At doon nagtatapos ang vlog na to. Sana ay natutunan kayo. Please don't forget to hit that like button, and also I highly ask you to subscribe to my channel
if you want to learn more about the 450 CLC. Kita-kita tayo sa next video. Though hindi ko alam kung kailan, pero magpapatuloy pa din ako paggawa ng video. Ride safe mga boys and girls, and kita-kita tayo sa kalsada.